Okay, kamusta mga kaalabok? Isang pinagpalang araw at salamat muli sa pagdalaw. Ngayong araw, wala tayong biyahe, pero ngayong araw, may pag-uusapan tayo. Isang bagay na makakasama natin at makakatulong sa atin para sa mga susunod nating mga lakad o sa mga susunod nating mga biyahe. So, huwag natin patagalin. Pinakikilala ko sa inyo, walang iba kundi ang Blue Yeti EB3A Portable Power Station. So, tara, unbox na natin. Okay, so ito na ang mga laman ng kahon. Siyempre, ang unit o yung Blue Yeti EB3A. So bukod doon, siyempre may kasama din siyang user manual sa loob. Bukod doon, may kasama din siyang isang maliit na kahon. At ang laman ng maliit na kahon ay ang dalawang cable. Yung isang cable na to, para to sa kanyang charger. At yung isang cable naman, para to doon sa kanyang solar, kapag bumili kayo ng solar panel. So mamaya papakita ko sa inyo kung paano to isasaksak doon o kung saan to isasaksak. Okay, so ngayon naman, iikot ko to para makita nyo yung kabuuan nitong unit. Ayan. So dito, sa ating gilid, unahin na natin, ito yung pinaka-blower niya. Ayan. Tapos, dito sa kabilang gilid, ito yung pinaka-exhaust niya. Ayan. Mula dito sa blower, bubugan niya dito palabas para ilabas yung init na nandito sa loob. Dito naman sa pinakalikod niya, wala tayong makikita. So, walang nakalagay dito sa likuran niya. Maging dito sa pinaka-ilalim niya. Ayan. Wala. So, ang nakalagay lang dito is yung mga ibang details dito sa ating portable power station. Tapos, dito sa ibabaw, ang maganda dito is meron siyang wireless charging. So, pwede nyo i-charge dito yung mga cellphone nyo na pwedeng i-charge sa wireless. Ayan. Tapos, ito na yung pinaka-harapan niya. So, ito na yung interface niya. So, ngayon naman, pag-usapan na natin kung ano yung mga makikita natin dito sa pinakaharap niya o dito sa interface niya. Dito muna tayo sa LCD screen niya. Para makita natin itong LCD screen, kailangan muna natin itong buksan. I-press lang natin ito ng isa. Itong switch dito. Ayan. Open na siya. Actually, itong tatlong switch na makikita niyo dyan, pwede yan lahat pareho. Pwede nyo buksan dyan, pwede nyo patayin dyan. Katulad nito, patayin ko dito. Long press lang natin. Ayan. Patay na siya. Tapos buksan ulit natin para i-check na natin yung pinaka LCD screen niya. Dito sa LCD screen niya, ang makikita niyo dito itong input tsaka itong output. So makikita natin pag nag-charge tayo kung ilan yung pumapasok, tapos sa output kung ilan yung lumalabas pagka meron na tayong mga ginagamit naman na mga gadget na i-charge natin dito. So mamimonitor natin lahat dyan. Dito, makikita din natin dito sa gitna kung ilang % na lang yung laman nitong portable power station natin. Makikita din natin dito sa ibaba kung ilang oras na lang natin siya magagamit. Bukod doon, dito sa mga gilid nitong part na to, hindi lang siya nakalabas ngayon. Pero pagka yung temperature niya ay nagkakaproblema, lumilitaw dyan. Lumilitaw dyan na temperature. Tapos pag nag-short circuit, lumilitaw din dyan. Pag overload, nililitaw din dito na nakalagay na overload. Ayan. So, mababasa nyo lahat dyan sa baba. Tapos, dito sa gilid dito, makikita nyo dito yung AC tsaka yung DC. So, para makita natin yun, kailangan nyo i-press itong switch dito na isa. Press nyo, ayan, lilitaw na yung DC. So, pag na-press nyo na open na, pwede nyo na magamit yung mga nandito. Ayan. Itong mga part ng DC. Pero pagka hindi gamit, papatayin nyo, pindutin nyo lang ulit ng isa pa. Mawawala na siya. So, ganun din dito sa, sa AC. Ganun din yung paggamit niyan. Kailangan, pindutin nyo muna siya para
gumana itong sa AC. Ayan, lilitaw dyan. Dito naman, sa gilid, so dito, ang makikita natin dito ay ang kanyang cigarette charging port. Ayan. Meron siya diyang cigarette charging port. So, pwede tayong magsaksak dito. Tapos, meron din siya ditong 12 volt DC tsaka 10A dito sa dalawang to. Tapos, dito sa gitna, sa tapat nitong LCD screen, meron ditong USB Type-A, dalawa. Tapos, meron siya ditong Type-C. Ayan. So, pag gagamitin nyo nga, kailangan nyo lang pindutin itong button dito. Tapos, patayin na ulit natin. Dito naman, sa gilid, dito sa kabila, ang makikita nyo dito is itong ilaw. Itong ilaw na to, maganda to kapag gabi. So, meron kayong pwedeng gamitin na magdamag na ilaw. So, kailangan nyo lang, click nyo lang din ito o press nyo lang din itong pindutan dito. Ayan, may ilaw na siya. Tapos, pangalawa, ayun, yung mas malakas. Tapos, yung pangatlo, yung nagbi-blink para to sa SOS o dun sa emergency. So, katulad sinasabi ko, lilitaw dyan yung output. Ayan, may gumagana, nilalabas dyan na output dito sa gilid. Diba? Dito naman, sa may ilalim, ang makikita nyo dito is 220 to 240 volts. So, pwede nating isaksak dito yung mga appliances natin na gumagana sa 220 to 240. Yun nga lang, hanggang 600 watts lang siya. So, hindi natin siya pwedeng isagad na sobra. Pero kung hanggat maaari, suggest ko lang, huwag yung isasagad talaga para sa akin, para mas tumagal itong unit. So, kahit na quality, kailangan pa rin natin ingatan itong gamit natin. Diba? Ayan. So, pwede ka na kayong magsaksak dyan. So, ganun lang din. On nyo lang din to. Click nyo lang ng isa, press nyo lang ng isa. Ayun na, AC. Gumagana na siya. Pwede na kayong magsaksak dito ng mga appliances. So, papakita ko sa inyo mamaya yung mga pwede nating magamit dyan o pwede nating mga maisaksak dyan. Tapos, dito na tayo sa pinakahuli. Dito sa may gawing kanan niya sa baba. Ito na yung pinaka-input niya. So, yung nakita nyo yung cord kanina, dito siya isasaksak, yung isang cord. Ayan, para sa charging niya. So, ito yung sa saksakan natin sa bahay na 220 and 240 din. Sasaksak natin. Yun nga lang, yung nasa cord na yun is tatluhan. Gamit na lang kayo ng adapter. Tapos, ito din. Input din siya. So, ito naman yung para dun sa solar. Yung isang wire din na nakita nyo. So, kung gagamit kayo ng solar na 200 watts, eto, sasaksak nyo dito yun. Dito nyo yung gagamitin. So, wala tayong solar panel, kaya hindi natin ito matitesting. Ayan. So, yan yung mga meron dito sa harapan o sa interface nitong ating unit, nitong Blue Yeti EB3A. So, ito nga palang si Blue Yeti EB3A ay isa sa pinakamaliit na unit na maaari nyong mabili kay Blue Yeti. Meron siyang 268 watt-hours capacity at tumitimbang lamang ito ng 4.6 kilograms. Kaya saktong-sakto lang to, lalo na kung yung mga motor yung ating gagamitin. Pero, kung gusto niyo ng mas malaki, meron ding ino-offer si Blue Yeti. Ang isang maganda din dito ay isa na siyang lithium-ion batteries. So, sabi nila kapag nagamit mo to ng 2,500 times, nasa 80% pa rin yung capacity na kaya niyang ibigay sa'yo. So, parang bago pa rin yung unit na gamit mo. Diba? So, ganun siya kaganda. Ayan. So, ngayon, testingin natin to. Try natin mag-charge dito. Try natin yung mga gadget natin. Subukan natin to. Okay? So, ito yung una nating i-try. Itong battery ng GoPro. Try nating i-charge. Ito yung gamit na gamit natin sa mga biyahe natin. Kasi, malakas tayo sa battery pagka bumabiyahe tayo. Ayan. On muna natin to. Ayan. Tapos pagka-on, pindutin natin itong ayan, DC. Tapos, try natin ngayon i-charge. Ayun. Charge. Ayan. Try pa tayo ng isa. So, ito naman. Try natin tong power bank. Ayan. So, itong power bank na to, mahalaga din to sa atin. Kailangan din natin to. Para at least, kapag kailangan na natin mag-shoot ng video na kahit hindi tayo magpalit ng battery kagad, makakapag-video kagad tayo. Agad-agad. Ayan. So, try natin to. Dito naman tayo sa kabila. Dito pa rin tayo sa DC. Tingnan natin kung mag-charge.
dapat iilaw yan. Ayun, umilaw. Ayan, nakita nyo? Nag-charge siya. Okay. So, ito naman yung isa pa. Try natin tong isa natin, itong cellphone. Mahalaga din to. Para kapag bumabiyahe tayo, pag nag-lowbat, meron tayong mapagkukunan ng supply ng battery. So, dito naman tayo ngayon dito sa itong 220 to 240. So, try natin isaksak. Ayan. Hindi ko pala nakabukas. Bukas natin to. Ayan. Ayun, nag-charge na siya. O, di ba? Ayan. So, tatlo na yung sinaksak natin. Okay siya lahat. Ito, isa pa sana dito. Meron pa akong isang pwedeng i-charge. Kaso nga lang, medyo malaki yung ano nito, socket nitong sa cellphone ko. Ayan. Tulad ng sinasabi ko kanina, ayan, milimilitaw na dito. Dito sa output niya, ang binabato niya o inilalabas niya ngayon is nasa 44 watts. O, tapos, ang charging time na pwede nating gamit pa is 3.5 hours. Ayan. Meron pa tayo 64%. Okay, so nag-charge siya. Ayan o. Okay yung mga ano natin, charge natin. Gumagana lahat. Oh, continuous yung charging sa cellphone. So ngayon naman, try natin yung mga ano, yung sa appliances. Mag-try tayo. Tanggalin natin tong mga to. Okay, so ito naman, i-try natin tong electric fan na to. Para lang din tong ano, yung clip fan. Ayan. So, testingin natin kung gagana siya. Pero maliit lang naman yung wattage nito pag ganito. Oh, ayun. Sakto, gumana siya, oh, di ba? Ayan. Pwede siya. Tapos ang nakalagay pa dito sa ano niya, 10.2 hours pa siyang pwedeng gamitin. So matagal. Ibig sabihin, mahina lang talaga to sa kuryente. Kasi 13 watts lang yung inaano niya. Binabato niya. Ayan. So sakto to sa mga brownout. Pag yung mga bata, pag na-brownout dito, pwede din siyang gamitin dito para hindi sila mainitan. So 10 hours, okay na yun. Sapat na tulog na yun para sa mga bata. Tapos ito, sabay na din yung ilaw para at least may nagagamit pa rin ilaw kapag ka-brown out. O, di ba? Ayan. So, ito nga pala guys, pwede nyo itong kontrolin gamit ang inyong cellphone. So, kailangan nyo lang gawin is i-connect nyo yung Bluetooth nitong cellphone nyo dito sa Bluetooth nitong Blue Yeti. So, ito, tuturo ko sa inyo kung paano. So, ang unang nyo kailangan gawin, mag-download kayo nitong app ng Blue Yeti. Ayan. So, ako may na-download na kasi ko. Ayan. Pagkatapos nyan, i-on nyo itong Bluetooth. So, okay. Naka-on na. Tapos, i-on nyo din itong mismong unit natin, itong Blue Yeti. Ayan. Naka-on na sila pareho. So, ngayon, i-click nyo dito sa offline mode. Ayan. Lilitaw na dyan ngayon itong EB3A. Ngayon, tsaka natin siya i-connect dyan para mag-connect na yung dalawa. Ayun. Magka-connect na siya. So, ngayon, pwede na natin siya ngayong kontrolin dito kung gusto nyo nating i-on itong DC. So, may control na tayo ngayon dyan. Ayan. So, gumagana na siya. Meron na siya doon. Pwede din itong AC. So, pwede mo siyang buksan gamit itong cellphone. So, pwede din natin siyang i-off dito. Balik natin sa off yung AC. Tapos, pwede natin ibalik din sa off itong DC. So, dito, pwede din natin siyang i-on and off dito. Ayan. Dito sa mismo cellphone natin. Kasi ito, automatic talaga itong namamatay. Yan ang kagandahan. Pagka wala tayong naka-charge dito, automatic na siyang mag-o-off. Ito ang pinaka-unit natin. Kaya ngayon, saksakan muna natin itong battery natin nitong sa GoPro. Para hindi siya basta-basta mamatay. Ayan. So ngayon, on muna na din natin itong DC. Ayan. So ayan. Bukod dyan, ang iba pa natin pwedeng gawin dito is pwede natin siya ditong, ayan, click nyo yung settings sa taas. Pwede nyo dito ngayong buksan itong LED o yung pinakailaw niya dito. Ito. So, pwede sa SOS, pwede sa high, pwede sa medium. Ayan, try natin itong medium. Ayun, nagbukas na siya. I-off natin, gamit pa rin itong cellphone. Ayan. So, meron din siya dito, eco mode, tsaka yung mga iba pang mga features dito. So, sa charging, eto, pwede natin siyang i-turbo, i-silent, or i-standard. So, ito daw, pagka mag-charge,
para silent siya habang nagcha-charge. Walang may didinig na ingay na tumutunog galing dito sa mismong fan o blower nitong unit natin. So, ayan. So, ayan, ang mga pwede natin gawin dito sa cellphone. Pwede natin siyang kontrolin sa pamamagitan ng cellphone natin na to. Okay, so yun guys, yan ang ating Blue Yeti EB3A. At sa mga magtatanong po ng presyo nito, ito po ay 14,200 lamang sa ngayon. At sa mga gusto kong bumili, nakalagay po dyan sa description yung link ng pwede nyong mapagbilan ng produkto ng Blue Yeti. Okay, so yun, maraming salamat po sa Blue Yeti dito sa ibinigay nyo na to. At malaking tulong po ito sa mga biyahe natin o biyahe ko sa mga susunod na mga adventure natin. Okay? So yun guys, sana may natutunan kayo dito sa video natin. At hanggang dito na lang, ingat kayo palagi. Kita-kita tayo sa susunod na vlog. Paalam mga kaalabak. Ganda nito. Ang gaan pa. Oh, nitatangan pa siya. Di ba? Oo. Oh. Dali lang niyang dalhin. Sakto yan sa mga biyahe natin.